Hello. So, part 2 to ng video editing walkthrough ko. And so, tapos na ako medyo mag-edit nung 4-piece video. So, ito yung, again, DaVinci software. So, nalatag ko na sila lahat. Again, meron akong dalawang video source, dalawang audio source na kasama doon, na link doon. And then, front of house. And then, yung Zoom H6. So, yan, ayan, nakalay naman na yung videos. May mga times na hindi nagwo-work yung auto-align clips. So, kailangan medyo mabusisi ka sa pag-look sa mga waveform. So, tingnan mo, kaya ito. Ito, may peak to. Nakita ko, ito, tsaka ito, tsaka ito, tsaka ito. Yan. So, pwede kong silang gawin reference point para pagka gusto ko silang i-align. Yan. So, roughly aligned naman sila. Pwede ako ayan. So, medyo may difference sila ng onte. So, pwede kong i-adjust ng onte. Tanggalin natin ito kasi snap eh. Pag snap, usually frame by frame pag nag-uusog ka. And sometimes, in between frames yung gusto mong i-align yung audio. So, tinatanggal ko yung snap. I think yan kasi ito eh. So pag inalign mo, though yun nga minsan mahirap kasi hindi siya tutok. You know, in between the frame yung reference point mo, so hindi mo siya ma-confirm. Kasi usually yan kapag ganyan, tinatapat ko dun sa reference point ko. So check natin if okay naman yung audio. Okay naman siya. Yung echo and delay na naririnig nyo, yun yung effects na baked in dun sa effects ng front of house. So, yun yung in-apply ni James dun sa sound house. Dun sa inputs. So, yung mic niya napapunta sa front of house. Yung mic na stage napapunta sa front of house. Nilagyan niya ng reverb and delay effects. Tapos yun, usually, nag-fade in lang ako sa start ng audio. Di ako usually nag-fade in ng yung part ng video kasi usually pag tinatamad ka mag-create ng thumbnail for your video, pag in-upload mo sa YouTube yan, pagka naka-fade in to, kanyari naka-fade in yan. Usually, black yung lalabas na thumbnail ng video mo pag in-upload mo sa Facebook, sa YouTube. So, usually kinikip ko sila as, you know, as is, yung audio lang yung naka-fade in. And then, yan, medyo, sorry, nagpi-play siya. And then sa gitna nung recording ko, nag-create ako ng konting break. Kasi parang naghahanap si ate ng lyrics sa phone niya. So, tinanggal ko yung part na yun para medyo tuloy-tuloy smooth yung video. So, yan yung cut. Tapos, another set na naman ng alignment ng audio. Kasi nga, nag-cut ako dun. And then, sa dulo, usually sa dulo, naglalagay ako ng fade out. Para yun na yung ending. So, simpleng lang, edits lang. Lakas ng boss ni ate. Thank you. Tapos dito sa Fairlight, dito yung editing ng
ng audio ng lahat ng clips mo. So, kagaya ng sinabi ko, 4 yung audio ko. Kasi, audio ng first video, 360 camera. Audio ng Ace Pro 2, yung front camera. Tapos yung front of house, A3, audio 3. Tapos yung audio 4 is yung Zoom H6. And then, yan, pwede ka maglagay ng effects sa bawat audio source mo. Tapos, pwede ka mag-adjust ng dynamics, yung mga usual mong may gate, may compressor, may limiter. Pero generally, hindi ko sila ginagamit. Tsaka itong pan kasi may impact siya sa sound. What I found is may impact siya sa sound nung video. So, ito kasi pwede ka maging creative. Pwede yung audio 3 naka hard pan left. Tapos yung audio 4 naka hard pan right. Pwede mo rin yung sound pwedeng parang nasa harap yung pinanggagalingan ng audio or nasa likod. So, parang ito yung ulo mo. yung crosshair sa gitna. So, pero generally if di mo naman need yung ganong klaseng panning effects, generally leave this as is. So, dinidisable ko siya. So, pwede natin i-check. Ang lakas. So, makikita nyo nag-clip dito, yung pula. Yun yung clipping. Pero, parang na-discover ko pagka nag-export na ako ng files, kahit na nagki-clip yun, pagdating sa uploaded video, okay pa rin naman yung sound. Kasi generally, you want to upload the video na around 70% ng volume ng video mo, yung gusto mong level na marinig ng tao. Kasi pag sobrang hina naman, pag pinabaan ko kasi to, nagiging mahina yung audio. Hindi siya magiging appealing sa tao. Parang mag-skip agad sila. So, pagka pinanood ng tao yung video, dapat around 70% ng volume, solid na yung tunog. So, discretion na lang kung gusto na ma-increase ng volume or mag-decrease ng volume. But generally, yun yung aim, around 70%. Pwede ka kasi maglagay ng limiter dito yung audio input 3, yung front of house, yung nagpipeak. So, pwede ako maglagay ng limiter. So, pag pinalay ko yun, yung part na yun. So, nalilimit niya yung peaks nung audio input 3. Generally, ang target mo is around -10 dito sa app. Para lang hindi siya ganun kahina. So, pinababa ko lang yan. Thank you. Okay na rin. Pwede na rin. Basic edits lang. So, yun yung Fairlight. Tapos meron din dito yung color part. Dito yung parang color grading. Hindi ako marunong nun. Tsaka yung mga, pwede ka mag-apply ng LUTs. So, para siyang preset pack na magiging poppy yung colors ng videos mo. Pero, generally, hindi ko ginagawa yun. Ano lang ako. Basic edits lang. Ang gusto ko lang onting saturation. Pagka gusto mo ng onting saturation, added depth ng colors. Tsaka yan, color boost. Pero kasi syempre, tingnan mo yung stage, makulay na. Parang, hindi mo na kailangan masyadong maglagay ng boost ng colors. So yan, basic lang, onting details, contrast.
ng onte. Yan. Tapos yan, happy na ako dyan generally. And so, pagdating sa deliver, again, another 4K. 4K usually is 3840 to 2160. So, yan yung 2160p 4K resolution. Tapos, 4-piece PS. Final video. Okay. So, yan. So, isa-save ko siya doon. And then, re-render ko. So,